Si JB Ejercito, mga kababayan, sige dun muna tayo. Si JB Ejercito, mga boss chief sir, ay nagpaparamdam na ho. No? Yung sinasabing the good ones, ayan, nagpaparamdam na po. Ayaw daw niya ng impeachment, mga bossing, kasi divisive. No? Pinagwawatak-watak daw po tayo. Sa akin, no, mga kababayan, di bali nang magwatak-watak tayo pansamantala. Ang importante, makita, malaman kung ano talaga ang katotohanan na nangyayari sa pondo ng bayan. Ano, okay na yan. Magkakawatak-watak kasi ang mga Pilipino kasi may kampi kay Sara, may kampi dito sa nagpapa-imbestiga kay Sara. Magkakawatak-watak tayo. Wag nang mag-impeachment. Wala palang impeachment. Sige, tuloy na natin yung mga pagnanakaw sa pondo ng bayan, sa pera ng bayan. Ganun na lang po ba yun? Di po ba kahit anong mangyari ang dapat ay gawin, solusyonan yung problema? No? Kahit pa ano ang maging consequence, ang importante, matakpan yung butas. No? Na umuubos ng pondo ng bayan. Pag natakpan mo yun, ngayon, mapagtatanto ng mga bawat Pilipino, eto pala, tingnan nyo, umuunlad na tayo kasi ubos na yung mga korap. No? Na-impeach na yung mga nagnanakaw. Ngayon, iisipin ng ibang mga politiko, naku, meron pala talagang impeachment. Yari, baka makulong pa tayo, wag na, ayoko. Ihinto na ako. Kasi kung ang iaano lang po sa atin, mga boss chief sir, idadahilan lang po natin kasi magkakawatak-watak tayo para na lang po nating yung butas na, hayaan mo na lang yun. No? Hayaan mo na tumagas yun kasi baka kung ano pa ang mangyari. Wala ho. Lulugmok at lulugmok ang ating bansa. Lulubog at lulubog ang ating bansa. Lalo na kapag ito hindi pa natuloy, at yung mga yan, may mga kasapakat sa Senado, may mga kasapakat sa Kongreso, hindi pa natuloy, ang iisipin ng mga magnanakaw na yan ay, mag-alala, meron tayong mga doon, meron tayong mga kapit doon sa Senado, Kongreso. No? Tuloy lang natin pagnanakaw, sila ang bahala doon. Lalong lalalaho yan, lalong lalakas ang loob ng mga yan, mga bossing. At speaking of impeachment nga ho, mga kababayan, eto na. No? Confirm Duterte's confidential funds beneficiary, mga bossing, Redondo Madriaga. Diba? Kung maalala mo, merong sinasabi ang dating Pangulong Duterte na yung confidential intelligence fund, inubos ko para sa something like that, para doon sa takhang. No? At ito nga po, ang pinoproblema nila dati, mga kababayan, ng kampo ng Vice Presidente ay yung confidential funds. Hindi maipaliwanag sila Mary Grace Piatos. Sino pa? Yung mga bribery na naganap daw po na may nagkaabutan 25 to 50,000 pesos na nasa puting envelope. Ang pinakapangatlo ho, mga bossing, na talagang mukhang pinakamahirap nilang malusutan ho, mga kababayan, ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ni Congressman Martin Romualdez. Ang hirap pong ipalusot nun. Tapos eto pa, yung mga sinabi ni Madriaga, mapapabilang pa ho doon sa mga kakaharapin ng Vice Presidente. Binuhin nyo ho mga bossing. Impeachment, kailan yon? February last year. No? Isang taon na ho ngayon, lagpas isang taon na. May narinig na po ba tayo na depensa nila? Yung tipo bang, kasi tayo magiging kakampi nila eh. Kung sakali na yung mga sasabihin nilang mga depensa ay kapani-paniwala at yung mga sasabihin nilang depensa ay makatotohanan, no? Magiging kakampi nila tayo. Baka tayong lahat sumigaw, wag nang i-impeach yan kasi wala namang katunayan. Narinig namin ang depensa at tugman-tugma sa katotohanan. Isang taon na ho.
18 ang ulo ng mga lawyer na hinar. Wala man lang ho nakapaglabas man lang kahit na walang impeachment, pagpapaliwanag man lang sa atin. Mahirap. Mahirap idepensa ho dahil walang pandepensa, mga bossing. Bakit? Sa kanila galing yung mga resibo ng Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Di ba? Mismong sa bibig ng Vice Presidente natin, narinig natin, yung kapag ka may nangyari sa akin, may inutusan na ako, ibig sabihin, meron ng plano, may inutusan na ako na patayin si Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez. At eto pa po, dagdag, yung kay Madriaga. Lahat yan, JB, Ejercito, the good ones, gustong marinig ng mamamayang Pilipino kung ano ang depensa ng Vice Presidente. Tapos makikita namin sa post nyo po, sir, na ayaw ko ng impeachment. Dapat yata mag-i-inhibit na po kayo, sir. No? Hindi nyo pa naririnig, hindi nyo pa nakikita, wala pang mga ebidensyang inilalatag. Mukhang meron na kayong kinampihan, sir. Di ba? At ang sasabihin nyo lang, ayaw namin, ayoko sa impeachment kasi divisive, magkakawatak-watak ang mga Pilipino, magkakawatak-watak ang Senado Kongreso. Ang pake namin kung magkawatak-watak. Importante, masolusyonan yung lumalalang problema ng bayan. Na kapag ka nakita na nasolusyonan, gaganda ang buhay ng bawat Pilipino, yung mga pera at pondo mapupunta sa tamang proyekto, sabay magkakaisip, no? Maiisip, oo nga, tama nga pala yung ginawang ganon, di ba? Okay pala. No? Mabubuo ulit. Pero ang grabe yun, hindi ko matake ko yun, mga kababayan. No? Yung kanilang mga dahilan kung bakit ayaw ng impeachment. Sana man lang hinintay yung mga, ewan ko. Pero halata o agad Hindi ho kaya natatakot si Jinggoy Estrada. Natatakot si the good ones na hindi daw ho the bad ones na maupo sa 2028 si Sara Duterte. Kaya nagpaparamdam na agad na ayaw ko ng impeachment kasi nga magkakawatak-watak. Hindi may iwasan ho yan pagkakawatak-watak. May kakampi dito, may kakampi doon. Pero kapag nasolusyonan yan, nalaman, no, magkakaroon ng kamay na bakal, malalaman ng mga magnanakaw, ito pala yung mangyayari sa akin. Kagaya, kung sino mang mga nahatulan, nakulong at na-impeach, ihinto ko na. Tapos nakikita, naku, iniimbestigahan yung mga dati, pati yung mga dati, yari, isosoli ko na. Di ba? Sabi ni Miss, wonderful. Pero ingat din tayo kay Gatchalian. May ambisyon din yan na makatungtong sa Malacanang. Naalala ko lang yung pag-traidor niya kay Gina Lopez. Kasi ang ngayon, ang ginagawa ho nila, tinatakot ho nila no? Tinatakot po nila yung mga congressman, tinatakot nila yung mga senador, mga kababayan, na kung sino man, yung papabor dito sa impeachment na ito, may kalalagyan kayo. Di po ba? Ganun ho No? Meron tayong mga takot na mga senador. Umpisa pa lang, hindi pa naririnig. Yung mga ebidensya, hindi pa nakikita. Ilalatag pa lang wala na. Ayoko ng impeachment. Ano yun? Okay na yan. Sige, yaman na lang. No? Mo, may 2 years pa, 2 years and a half pa na nasa pagka-vice president, okay lang yan. Tapos yung nakaupo na, hindi tayo kasi ayaw daw nila ng impeachment. Dahil magiging divided daw ang taong bayan. Diyos ko po, Lord. Ulitin ko ho. No?
Mas okay sa akin na pansamantalang maging divided ang Pilipinas kung masosolusyonan naman po itong problema sa korupsyon. Dahil yan po naman talaga mga bossing ang number one problema ng bansa natin.